Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito mo si Mama Noy! Ito naman po si Papa Osin Odile. Ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! So, nasa kalye na naman tayo. Gusto mo pakita natin sa kanila kung nasan tayo. Ayan sa labas lang po kami kasama si Tamerlane. Naghanap lang kami ng pwesto para lang makapag-shoot, di ba? Dahil nanonood na yung ating mga kababayan dito sa San Diego ng How to Get Away from My Toxic Family ngayon doon sa cinema. Tumakas lang po kami. Yes! Ang daming tao. Ayan kitang-kita mo. Ayan, Diyos ko talagang para tayo nagko-concert pero manonood lang sila ng sine. Yes! Ayan, at syempre, yung mga kababayan din natin na kinabukasan naman sa San Leandro, California. Yes! So successful. Grabe, 300 lang yung capacity. 350 yata yung nandun. Oo, doon naman sa San Fuyan, sa 24. So, ayan muna yung ating San Diego screening. Kung saan naman promoter niya na si Eliza at si Ivy. Yan yung 18. Ay, oo! Mga 18! Mga supporters ng SB19. Sila daw yung yung dahilan kung bakit yung meron yung yung drone. Nung SB19. Ang galing, Saludo. Siyempre, pag kami kaharap nyo, siyempre tatanungin nyo naman ano namang latest. Ay, yun na nga. Ba? Hindi, nakarating lang sa ating kaalaman na tuloy na ang James Reid at Catherine Bernardo teleserye. Talaga? Yes. Oo. Naku, malapit na yan. Kasali ka ba dyan? Ay. Alam mo, sasagutin ko silang pag-isipan ko. Wow! Ako pa mag-iisip, di ba? Ano yan, Catherine at James Reid? Anong yan? James Cat? Oo. Cat James. Oo. Naku. Tingnan natin. Oo nga, di ba? Pero alam mo, sobrang excited ako dahil bago yan eh. Kasi kung matatandaan pa natin dati, inalok din ng ABS-CBN nung alaga ko pa si Liza Soberano ng Daniel Liza. Ah, talaga? Oo. So doon pala na medyo nagpaplano na talagang ABS na medyo i-shuffle yung mga yung mga love teams. Oo. Pero syempre susubok sila, di ba? Kasi kung araw-araw, kare-kare ulam mo, maghahanap ka rin naman ng ikakain ng tuyo, ng pakbet, di ba? Ganun. So, paano yung pelikula ni Catherine, yung Elena, 1944 ba yun? Yung kay Inang Olive Lamasa. Yung period movie. Yung nire-regla siya dito. Ay, hindi! Ibang period yun. Monthly period yun. Ito period movie. I think tuloy pa rin naman yun. Pero syempre, sila longing for a teleserye kay Catherine. Kailangan namin mapapanood uli si Catherine after nung Too Good to Be True, nung ito yung sila pa ni Daniel. So, parang this year iti-taping yung Catherine na James Reid. Next year palalabas. Yun ang nabalitaan ko na. O kayo, type niyo ba yon yung James Reid at Catherine Bernardo teleserye? Comment below ha. Kasi ginagawa rin namin survey yan kung maraming curious, kung maraming excited, di ba? Pero kahit naman anong gawin nila, mukhang tuloy na Magte-taping na, di ba? Parang nag-look test na nag-look test na Tapos di ba miniting na rin yun si James Reid? Talaga? Di ba ng mga bossing? Di ba? Alam mo kung matatandaan natin, kung mapapansin mo, Lloyd, ang James Reid Nadine Lustre noong 2016 hanggang 2020. So mga almost 4 years ding naging sila, pero nag-break. Tapos ang Lisken naman ay inabot ng almost 8 years. Tapos nag-break din. Ito naman almost 12 years itong Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nag-break din. Imagine mo yung ilusyon at pinapangarap ng mga fans sana sila pa rin ang ending, Hindi nagkaroon ng kaganapan. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang buhay, di ba? Hindi naman nila magsama ulit, di ba? Correct, hindi rin naman nila ikinalugmok yan, di ba? Dahil kaya na rin naman nilang tumayo sa mga sarili nilang paa without a love team, di ba? Yun ang ating aabangan, gaya niyan, di ba? Si Enrique Hill, saka si Julia Barreto, di ba? Magka-partner na. May gagawin sila sa Viva ba yun? Sa TV5. Sa TV5,
Teka lang, Nay, di ba nag-sign din si Enrique sa ABS-CBN? Oo. Ano nang gagawin niya doon? Parang wali na yung kontrata. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang pagkakaalam ko, super weight ang ABS-CBN kay Ken. Oh. Kahit walang lies to super weight sila. Tapos nag-pitch si Ken ng sarili niyang istorya na kinagat daw ng ABS-CBN. Pero iniintay nila si Ken hanggang sa mabalitaan na lang ng ABS-CBN na, oops, bakit pumirma sa MQuest ng 10 pelikula? So, paano na yung napirmahan doon sa ABS? So, feeling ko lang, parang null and void tuloy yung kontrata. Kasi pag pipirma ka ng kontrata, may guarantee yan. Pag wala silang offer, babayaran pa rin nila ang artista. Pero pag may offer, kailangan tanggapin ng artista. Kasi nga, naka-guaranteed ang contract. Oo. Pero sana, we don't burn bridges. Yes. Diba? Alam naman ni Enrique yan. Hindi ko rin naman alam bakit sa pumirma doon ng 10 movies. 10 movies? 10 movies sa MQuest. Oo. Tapos, dami nun, Oo. Tapos yung isang teleserye na siya rin naman ng may pitch, hindi rin naman niya sinunod sa ABS-CBN. Oo. Sana, ano lang, parang at least naramdaman ni Enrique kung gaano siya kamahal ng ABS-CBN. Yes. Oo, di ba? Yun ang naramdaman ni Enrique. Kaso na, ano naman kaya ang naramdaman ng ABS sa ginawa ni Enrique? Yun ang hindi natin alam. Alam mo naman, pag maliit lang ang mundo, magkikita-kita pa rin tayo sa ending. Kaya sana lang ay hindi nagkamali ng desisyon si Ken. At sana magtagumpay din naman siya doon sa MQuest. Yun. At teka lang, Nay, nabanggit mo na din lang kanina si Daniel doon sa Katniel. O kaya kong banggitin ulit. Sige Feeling nga. ba, hindi ko kaya? Sige nga. Daniel. Tapos na. Hindi. Ano naman gagawin ni Daniel? Tapos na yung incognito, di ba? Oo, hindi. Alam mo, may gagawin pa rin naman si Daniel sa ABS-CBN. Hindi pa babayaan ng ABS-CBN. Alam mo, ang ABS-CBN, maramdaman nila yung loyalty mo sa kanila. Susuklian naman nila yun. Oo. Pero syempre, yung ibang mga yung mga aspiring, syempre, nakakaramdam niya, loyal naman ako sa ABS-CBN. Syempre, right timing pa din ang iniintay ng ABS-CBN sa mga ganyan. Tama. Oo. Since nato-shuffle-shuffle na ng mga partner-partner, hindi kaya mapapartner natin si Daniel kay Kyla Estrada, Bakit mo naman naitanong yan? Kasi di ba dati pa sila siniship? Hanggang ngayon nga, yung ibang mga fans ng Incognito, siniship pa rin sila na may chemistry daw kasi si Daniel saka si Kyla. Ang ship! Uy! Siniship, hindi ship. Sorry. Hindi, ang alam ko, sobrang barkada ngayon si Daniel at si Kyla. Hindi naman natin alam kung nanliligaw ba si Daniel kay Kyla. Kasi one time, nanood sila ng Together sa Rockwell. Sa power plant. Silang dalawa lang? Hindi, in fairness, may kasamang mga barkada. Tapos yung isa sa mga nakasabay nila ng nanonood doon, sabi sa akin, medyo maingay daw, mabungis-ngis daw sila Daniel, yung mga barkada habang nanonood. So masaya sila. Tama. Diba? Ngayon, sino naman tayo para kumontra kung nagkakagustuhan si Kyla at si Daniel, di ba? Kung pareho naman silang single. Nagbago na kaya ang light ni Kyla? Di ba nung interview mo siya, sabi niya gusto niya ng showbiz? Oo. Tanong natin yan kay Oliver Carney na sumisigip-sigip pa. Ayan, Ayan, sumisigip. Ano niya daw balita kay Kyla at kay Daniel Padilla? Akala ko sa SB ulit. Ulit-ulit. Wow! Oy, 18 kami Diyos ko, ano ba yan? Anyway, nakakaloka. Teka lang, Nay. Kung itong si Daniel at saka si Kyla, madalas nakikitang lumalabas. Alam mo, ang dami nang nagtatanong sa atin, ba't hindi na nakikita together si Julia Barreto at saka si Gerald Anderson? Oo nga, Tapos chinek ko rin yung IG nila. Parang tag-isang picture na lang na meron sila together, na wala na yung iba. Oh my God. Oo nga di ba? Lately, wala tayong nakikitang magkasama sila. Yes, at huli natin sila nakita na together nung ABS-CBN Ball, nung April 4. So,
alam mo naman na, yung batayan ngayon ng mga tao, IG. Oo. So anong masasabi mo dyan? Ewan ko pa kung totoo yung nabalitaan ko. Ay, Nabalitaan ko lang naman na no comment. Ha? Teka, nabalitaan mo yun? Yes, no comment ako. Hindi, ito na nga. Oo. Gaano katotoo? Tatanong na rin natin kasi syempre ayaw naming maniwala. Lalo na ako ayaw ko maniwala kasi nakikita ko si Gerald at si Julie, sila yung future eh. Parang sila pa rin yung ending. Pero yung nabalitaan ko, sabi ko, ha, totoo ba yan? Sabi ko ganun sa source ko, na cool off daw yung dalawa. Ano ba ibig sabihin pag cool off? Sila pa rin, pero wag muna ngayon tayo magkita, ganon? Parang recess muna, ganon. Break muna. Oo. Parang time out muna. Pero hindi pa tayo break, parang ganon. Eh sabi ko naman, ano yung sa Itbulaga na kahit magkahiwalay sila, nasa studio si Julia, nasa remote si Gerald, tapos sila pa rin nag-ano, ano yun? Basta ano daw, tanong mo na lang, Ochi, kung cool off sila. Tinanong ko, anong dahilan? Bakit sila nag-cool off? Ano daw? Meron daw third party. Ha? Totoo ba yun? May third party daw. Hindi ko alam, saan hanggang third party lang? Saan hindi na to umabot sa fourth party? Ha? Ano ka ba? May ganun? Wala kasi tayo sa likod eh. Ako na lang nagiging si Jets at si Mirena. Ikaw na nagpa-punchline. Oo, Diyos ko. Hindi, tinatanong nga natin sa kanila kung totoo na may third party. Sino naman daw yun, Nay? Yun ba yung nababalitang si Gigi Delana? Di ba sabi mo hindi yung totoo? Ako naman, ang luma-luma na ng Gigi Delana. Oo, hindi, third party. Ang nakarating sa akin, ang sabi iba-iba. Ay? Iba-iba. Hindi ko alam kung tama din ko, iba-iba o ibang-iba. Pero alam mas magandang sila sumagot, hindi tayo. Yun lang naman yung nabalitaan natin. Sana nga sila pa din. At kung cool off man, siguro break muna yon. Parang kami pa rin, pero space muna. Ganon. Kaloka, no? Minsan naman, di ba, love is lovelier the second time around. Yes, diba? Minsan pag hindi pagkakaunawaan, pag nagkabate, mas maalam ang pag-ibig. Pero diba? Nakarating sa akin, mahal na mahal ni Julia si Gerald. Despite the issue, despite the, alam mo yun, yung mga third party channeling. Oo. Kasi naman ba't pa kasi nagpa-party? Pwede naman sa bahay na lang. Gaga. Kasi naman Dax yata si Gerald Kahit nga mga shoots, babaero. Ha? Yung mga shoots ka, babaero, di ba? Ha? Gaya nino? Ay, nakayo ko na magsalita. Anyway, basta iwan natin sa kanila yan. Hindi po yan kumpirmado na ibalita lang yan sa akin. Pero sabi nga ng source ko, parang naghihintay lang daw ng sign si Julia. Kasi pag sila na ulit, kailangan kasal na. Ay, talaga? Oo, kasal na. I mean, kasalan na. Kaya daw, kung mapapansin daw natin, ang sipag-sipag magtrabaho ngayon ni Julia, nag-iipon na daw si Julia kasi gusto niya na mag-settle. Ay, talaga? Kaloka, no? Si Gerald? Ano? Gusto na rin ba mag-asawa? Di ba? Gusto na nga magkaanak ni Gerald. Sana sila pa rin, Oo. Sana kung may pinagdadaanan naman sila na malampasan nila yan, at sila pa rin. Yes. At eto na, Loy. Eto nga, tinan mo. Umamin na. Actually, hindi yung may katawan yung umamin, kundi yung tatay. Ang umamin na may apo na siya. Sa kanyang anak. Di ba nabalita na dati, itong si AJ Rabal ay buntis. Tapos idininay. Tapos eto na, parang tuwang-tuwang ibinalita ni Jeric Rabal na meron na siyang 2 apo kay AJ Rabal at kay Aljur Abrenica. Ay! Confirm? Ito, dudukutin lang natin yung interview ni Reggie Bonoan. Ito. Kamusta yung apo mo? Malaki na. Lolo ba tawag sa'yo? Sino doon? Kasi marami akong apo. 15 na ang apo ko. 15. Bata. Ito na ba? Panganak pa lang Yung mga balita noon, hindi naman yun. Ito lang lalaki. Ano
ganito lang. May ilang buwan na yung baby. Ilang buwan na siya. Siyam? One year old. Siyam, 8. Sino ka mukha? Ako. Anong pangalan mo? Ang dami ko kasing ako. Babae po ba yung lalaki? Anak ni J.J. Arthur. Babae. Babae. Kamusta kayo ni Arjur bilang manugang matao? Bilang manuga. Okay lang. Okay naman. Ang relasyon namin para lang magbarkado. Although sabi mo nga 9 months pa lang, pero may lumalabas na naman, buntis na naman mo si AJ. Wala nang katapusan. Wala nang mag-artista. Pero bakit pa ba daw nilang sundan? Hindi ko lang alam. Hindi naman namin napag-uusapan. Kaya po siguro ayaw na muna mag-artista. Gusto niya muna alagaan yung baby. Sabi ko, kung susundan, 2 lang, 3. Marami na yung 3. Tama niyo. Kamusta ka naman bilang lolo? Okay naman. Pagka nasa akin yung mga apo ko, malaro ko. Lalo na pag yung apo ko lalaki, malaro ako sa lalaki. Tapos yung iba kong apo nasa Canada. Yung kay AJ ba? Lalaki babae? Babae, lalaki. Babae, lalaki. Dalawa? Yan. Anong pangalan ng babae? Alkina. Ipin yung lalaki. Hindi ko matandaan eh. Basta tawag ko lang doon, Al Junior. Al Junior. Hindi na nawala. Bawa kay AJ bago siya tuluyang wala. Nung hindi pa siya kinukuha ng Viva, sa movie ko, sa mga indie film. Kasi ayaw talaga mag-artista niya nung araw. Pero bakit sa palagay mo bakit ayaw niya na daw bumalik sa pag-artista? Ano kasi yung batang niya, maramdamin niya. Dinitibdib niya yung mga nambabasa. Sensitive siya sa ganun. Sa parang na-trauma siya sa mga intriga, sa mga tanong na ganito. Sabi ko lang, anak, ano yan? Basta mainit sa kusina, lumabas ka. Diba may kasabihan tayo? Ano yung ginawa niya? Eh ngayon, napagkumpara niya, mas tahimik mo yun. Jeric, for the record, sinong tatay nung lalaki, yung panganay? Babae. Ay, hindi. Yung, di ba dalawa na? Lahat. Parang Aljur. Okay. Akalain mo yung nakadalawa na pala sila. Yeah. Ilang taon na yung panganay? 9 months na yung babae eh. Oh. So yung panganay, Matanda lang yata ng 6 na buwan, no? Oh, ayan. Eh, sabi nga ni Jeric, di ba, inaalok si AJ ng Viva, ng pelikula. Ayaw muna magtrabaho ni AJ kasi nga, nasasaktan si AJ pag masyado siya maapektuhan ng mga bashers. Anyway, ayan, at least, di ba, ang kaibigan nito, pinanindigan ni AJ Rabal. Yung pagiging ina. At saka talagang ano siya, nag-take siya ng backseat na para maging mommy. Diba? Correct. Kaya doon naman natin nahangaan si AJ. Correct. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan pa yung aming episode yan at pero kayong komento sa aming chika, comment below, click like button, huwag kang matang i-click ang notification bell. Dahil pag-click niyan kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. Yes. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Mama Loy. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost na yung amin pong escapade sa New York. Yes. Yes, Nay! Oo. Yan ay courtesy ni Ma'am Maring Rose Santos ng White House Cares. Ayan. Diba? Kayo mga NCLEX passers. Oo. Ito na pagkakataon ninyo kung gusto niyo magtrabaho sa US, lalo na sa New York. Yes. Ay naku, kumontak lang kayo, mag-DM kayo sa White House Cares. Okay? Yes. Ang saya-saya namin dyan sa Legit New yan. York. Thank you Oo. so much, Miss Rose. At saka nakakatuwa na yung mga staff nila doon na apply at natanggap dahil sa Audio Showbiz Update. Oo, nakakatuwa. Napanood nila tayo dito, tapos nag-apply sila doon. Yan, doon na sila nag-work. Oo, diba? Congratulations, thank you talaga. Kasama natin din si Oliver Carne. Yes! Nanood tayo ng Wicked, rumampa tayo, di ba? Tapos nakasama natin si Sir John, tsaka si Chef Jeremy. Oo. Andiyan po yan sa vlog pa, panoorin nyo. Diyos ko ang, diba? Ay! Oh, Dating child star po yan. ha? Saan ba yung nasa Alaska? Ay! Mga producer natin, oh!
Lisa at saka si Ivy. Yes! Ayan, ay maraming salamat ha. Sinusundo na tayo. Ayan ang mga supporters ng SB19. Yes, mga 18. Oo, mga Sila yung mga 18. head ng 18 dito sa San Correct. Diego, di ba? West Coast 18 po. West Coast 18. Diba? Oh, di Thank ba? you ha, punong-puno ang San Diego. Congratulations! At syempre pa ang aking panayam. Ano ko, gusto, alam niyo, pakisabi nga sa SB19, gusto ko silang makausap. Yes! Kaya tatanong akong issue sa kanila eh. Ay, ano yun? Ito ang makalat na. Ha? Oo. Kasi nga naalala ko dahil may interview ko kay Dini Joanna. Oh! Dini. Yan. Na, Diyos ko talaga namang yung pagka-authentic. Yes. Yung pagka-genuine ni Joanna lumabas sa ating panayam dyan sa OGDS Inspires. Yes. Oo, kaya gusto kong makausap yung SB19. Yes. Lakad mo naman ako. Oo. Tito Oliver. 5, 4, time is up. The correct answer is walang masabi. Ano yan sa December? Malay natin, hindi ba? Ayan. At syempre, sige. Kasi hindi natuloy eh. Yes. Oo nga grabe. Ayan naman, natin-tense na naman talaga. Ginugol-pinigulat na si Tito Oliver eh. Best friend niya yun eh. Ayan, Diyos ko. At syempre, ating pasasalamat kay Mami Linda Carmona. Oo, na sobrang fan ng OGD Showbiz Update. Talagang umiyak siya nung nakita kami ni Mama Loy. Para sa nandun din niya sa vlog ko na. para siya nakakita ng santo. Diba? Ng Gold Star. Oo, ayan, maraming salamat. At alam mo, nagbigay siya ng donasyon ng $1,000 para sa Kasuso Foundation. Thank you so much. Meron na rin siya pinagdadaanan sa health niya pero naisip pa rin niya mag-share. Correct. Mabuhay ka na. I love you. Tsaka yung mga producers natin sa Michigan, si Fred, si Rachel Lagman, si Rose, tsaka si Josie. Yes. Thank you so much ha. Ayan. At syempre pa, ang NB Skin Beauty and Wellness. Ayan, nandiyan lang, malapit lang yan sa ABS-CBN. Yes, sa Grandia Place po. Mag-DM lang kayo sa kanila. Dami nilang promo ngayon. Nako, i-grab nyo na yun lalo na bago magpasko, ha? Tama. At syempre ang Ideal Vision. Doc Jessica D. At ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Doc JC Solis, Miss Ara. Yung sponsor po natin today sa San Diego po si Oicosian Vision po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, at syempre kasama natin si Lani. Yes! Halika na, come on. Ayan, tsaka si Daddy. Yan, Daddy. Dennis. Ayan, Sika na. Daddy Dennis, si Alvin, ayan ha. Maraming salamat. Diyan lang kayo ha. At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OGD, at lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Chito na! Dali! Ay! Bakit ikaw na yung sumusundot sa akin? Sabi ko pa naman mukhang hindi na ako masusundot ngayon dahil maraming tao. Ito yung sumusundot.